Maraming nilalang dito sa ating mundo na di pa natin nadidiskubre. For today's video, tatalakayin natin ang 10 kakaibang nilalang katulad na lamang sa mga namumuhay sa katubigan at sa mga kalupaan. Ito ang Top 10 Gonzales TV, 10 kakaibang hayop na namumuhay sa ating mundo. Number 10. Ang Honduran White Bat, Ectophyla alba, na tinatawag din na Caribbean White Tent-Making Bat ay isang uri ng paniki sa pamilyang Philostomatidae. Ito ang tanging miyembro ng genus na Ectophyla. Ang genus at species ay unang scientifically na inilarawan noong 1892. Ito ay may kakaibang puting balahibo na matatagpuan lamang sa anim sa halos 1,300 na kilalang uri ng paniki. Gumagawa ito ng tents mula sa mga dahon ng mga halaman sa ilalim ng kagubatan sa pamamagitan ng maingat na pagputol ng mga ugat ng dahon gamit ang kanyang mga ngipin. Ito ay natutulog sa mga tent na ito sa araw. Ito ay isang espesyalistang frugivore, kumakain ng halos eksklusibo ng prutas ng isang species ng fig. Ang mga babae ay maaaring mabuntis ng 2 beses sa isang taon na nangyanganak ng isang anak sa bawat pagbubuntis. Number 9. Ang leafy sea dragon o glowered sea dragon ay isang uri ng isdang karagatan. Ito ang tanging miyembro ng genus Phycalgerus sa pamilyang Syngnathidae, kung saan kasama ang mga sea dragon, pipefish, at seahorses. Matatagpuan ito sa mga baybayin sa timog at kanlurang bahagi ng Australia. Ang pangalan nito ay nagmumula sa kanilang itsura na may mahabang parang dahon na lumalabas mula sa buong katawan. Ang mga protrusions na ito ay hindi ginagamit para sa pag-angkin, sila ay naglilingkod lamang bilang panggayak. Ang leafy sea dragon ay itinutulak ang sarili gamit ang isang pectoral fin sa likod ng leeg nito at isang dorsal fin sa likod na mas malapit sa dulo ng buntot. Ang mga maliit na fin na ito ay halos lubos na transparent at mahirap makita habang sila'y bahagyang kumikilos upang paikutin ng marahan ang nilalang sa tubig, kumukumpleto sa ilusyon ng lumulutang na damo sa dagat. Number 8. Ang jerboa ay isang maliit at tumatalo na rodent na nakatira sa mga desyertong hilagang Africa at Asia. Ang mga jerboa ay napakakikay at may kakaibang mahabang tainga, buntot, at hindfeet na nagbibigay sa kanila ng hitsura ng isang karikatura kaysa isang totoong hayop. Sila ay kayang tumalo ng ilang talampakan dahil sa kanilang espesyal na adaptadong mga paa. Number 7. Ang pink fairy armadillo ay ang pinakamaliit na kilalang species ng armadillo. Matatagpuan ito sa mga buhang inang kapatagan at tuyong damuhan ng gitnang Argentina at iba pang bahagi ng Timog Amerika. Ang kakaibang mga adaptasyon tulad ng aerodynamic na hugis ng katawan, makinis na dorsal shell, at matalim na kuko ay nagpapahintulot sa nilalang na ito na buong-buo ang sarili sa buhangin sa loob lamang ng ilang segundo at pagkatapos ay madaling mag-navigate sa ilalim ng lupa. Katulad ng isang unggoy, ang pink fairy armadillo ay nagtataglay ng buhay na masusing naitago sa ilalim ng lupa. Subalit ito ay lumalabas lamang paminsan-minsan sa gabi upang humanap ng pagkain. Number 6. Ang axolotl ay isang pedomorphic salamander na malapit na kaugnay sa tiger salamander. Ito ay kakaiba sa karamihan ng amphibians dahil umiiral ito sa kanyang adultong anyo nang hindi dumadaan sa metamorphosis. Sa halip na pumunta sa lupa, nananatili ang mga adulto sa tubig at may mga guho. Ang species ay orihinal na natagpuan sa ilang mga lawa sa ilalim ng kasalukuyang Mexico City, tulad ng Lake Xochimilco at Lake Chalco. Ang mga loang ito ay inanod ng mga Kastilang nanirahan pagkatapos ng pagtatagumpay ng Aztec Empire na nagdulot ng pagkasira ng karamihan ng natural na tirahan ng axolotl. Number 5. Ang Satanic Leaf-tailed Gecko ay isang maliit na uri ng gecko na matatagpuan lamang sa isla ng Madagascar. Ang gecko ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kulay, kasama ang mga anino ng lila, orange, kulay beige, at dilaw, ngunit madalas na may marmoladong kulay kayumanggi, may maliit na itim na tuldok sa ilalim na tumutulong sa pagkakakilanlan nito mula sa mga katulad na uri. May mahabang tinik sa ulo, katawan, at kaha. Ang buntot ay pina-flat at may itsura ng dahon. May mga gecko na may mga patagilid sa kanilang mga buntot upang mas palabasin ang itsura ng isang nalalapit ng dahon, at tila mas karaniwan ito sa mga lalaki ng uri. Number 4. Ang hagfish ay naninirahan sa mga lungga sa seabed at hinahanap ang kanilang pagkain sa pamamagitan ng pang-amoy at pakiramdam habang umaapaw. Karaniwan, ang kanilang pagkain ay mga maliit na invertebrates na nakatira sa putik at sila rin ay umaangkop ng mga patay o naghihingalong isda.
Kilala ang hagfish sa kakaibang paraan ng pagkain, sila ay umaakyat sa loob ng mga patay o naghihingalong isda at kinakain ito mula sa loob pataas, gamit ang kanilang grasping tongue upang dalhin ang pagkain sa kanilang funnel. Number 3. Ang star-nosed mole ay isang napakahayag na mammal na may madilim na kayumangging balahibo na hindi tinatablan ng tubig at malawak na mga harapang paa na may matutulis na kuko na itinutok para sa paghuhukay. Ang palad ng kanilang mapupula at itim na paa ay nakaharap palabas. Ang kanilang mga paa rin ay mahusay na timing na nagmamaneho sa kanilang katawan habang sila'y lumalangoy sa tubig. Ang kanilang buntot ay mahaba at may buhok at sa taglamig, ito ay lumalaki dahil sa taba, ginagawang 4 na beses ang karaniwang laki nito upang magsilbing organo ng taba na tumutulong sa mole na mabuhay sa mga buwan ng taglamig. Number 2. Ang goblin shark, na kilala sa pangalang siyentipiko na Mitsukurina o Stony, ay isang uri ng malalim na karagatan na isda na kilala sa kakaibang anyo nito. May mahabang, pina-flat na ilong at may kakayahang itulak ang kanyang mga panga palabas na nagbibigay daan sa kanya na maabot ang kanyang bunganga para sa pagkuha ng pagkain. Ang uri na ito ay madalas matagpuan sa malalim na karagatan at ang kulay rosadong balat nito ay nauugma sa pagkakakita ng mga ugat ng dugo sa ilalim ng balat. Ang mga kakaibang katangian ng goblin shark ay nagbibigay saysay sa kakaibang at misteryosong nilalang sa kailaliman ng karagatan. Number 1. Ang flannel moths ay may matigas na katawan at maraming balahibo. Ang mga babae ay may manipis na antena habang ang mga lalaki ay may mga parang mga balahibo sa kanilang mga antena. Ang mga larvae ay tinatawag na puss caterpillars at dahil sa kanilang mahahabang buhok, kamukha ng mga cotton ball. May mga laso na tinik na maaaring magdulot ng masakit na pagkakagat at pamamaga na tumatagal ng ilang araw. Sa ilang kaso, ang pagkakagat ay maaaring magdulot ng sakit sa ulo, pagduduwal, at sintomas na katulad ng shock. Isa sa pinakakilalang may kakayahang mangagat ay ang caterpillar ng Megalopyge opercularis. Ang mga caterpillar ay may 7 pares ng prolegs, samantalang ang ibang Lepidoptera ay may 5 o mas kaunti na pares. Sila ay kumakain ng iba't ibang mga desidwadong puno at halaman. At yan ang 10 kakaibang hayop na natuklasan natin. Kung nagustuhan mo tong video, mag-like at comment naman. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa sunod nating mga video.